Ito ang dahilan kung bakit takot ang mga pating sa mga dolphin. Alam mo ba na sinusubukan ng mga pating na umiwas sa mga dolphin? Totoo, ang mga pating ay mabangis na mandaragit. Madalas silang lumangoy ng mabilis kapag nakakita sila ng mga dolphin, lalo na ang mas malalaking species tulad ng mga dolphin. Ni Lolo. Ngunit bakit ang mga kinatatakutang mga ngaso na ito ay natatakot sa mga dolphin? Sumisid tayo. Maaring magmukhang mapaglaro ang mga dolphin, ngunit sila ay matalino, makapangyarihan, at nakatira sa mga grupong tinatawag na pod. Kapag lumalapit ang isang pating, nagsasama-sama ang mga dolphin upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama at pagsalakay ay madalas na nalulula sa pating na walang pagpipilian kundi ang tumakas. Ang mga dolphin ay mayroon ding pisikal na kalamangan. Ang kanilang nababaluktot na katawan at pahalang na buntot ay nagbibigay sa kanila ng higit na bilis at kadaliang kumilos na tumutulong sa kanila na malampasan ang mga pating. At pagdating sa pag-atake, ginagamit ng mga dolphin ang kanilang malalakas at makakapal na nguso upang ihagis ang mga pating sa mga lugar na madaling masugatan tulad ng malambot na tiyan o hasang na nagdudulot ng malubhang pinsala. Ang mga pating sa kabilang banda ay mga solong mangangaso at hindi sila katugma sa isang pinagsama-samang pag-atake ng isang grupo ng mga dolphin. Ito ang dahilan kung bakit madalas umiwas ang pating kapag ang dolphin ay nasa paligid. Ngunit ang pinakahuling kinakatakutan ng pating ay whale shark o orca na talagang pinakamalaking kamag-anak ng mga dolphin. Ang mga orcas na kilala sa pangangaso upang i-flip ang pating ng pabaligtad na ginagawa silang ganap na walang magawa, kaya't kung gaano katakot ang pating kapag alam mong lumayo sa mga dolphin. Ang napakalaking yellow buoy na ito ay isang natatanging generator ng kuryente. Inilagay sa dagat, ginagamit nito ang lakas ng mga alon habang ito ay tumataas at bumaba. Ito ay talagang isang wave energy converter na tinatawag na C4 na imbento ng isang Swedish company. Hindi tulad ng mga tradisyonal na buoy na nakadikit sa seabed, ang C4 ay mayroong sistema ng pagkolekta ng kuryente na may gearbox at generator. Ang up and down na paggalaw ng buoy ay na-convert sa rotational energy sa pamamagitan ng isang komplikadong sistema ng mga gears. Nagmamaneho ito ng 300 kilowatt generator na gumagawa ng kuryente. Upang ma-maximize ang pagkuha ng enerhiya, maaaring ayusin ng buoy ang posisyon nito upang palakasin ang paggalaw nito. Ang isa pang hindi kapanipaniwalang teknolohiyang pinapagana ng alon ay ang talaba. Ang napakalaking metal na pakpak na ito ay umuugoy pabalik-balik kasama ng mga alon na nagtutulak ng hangin sa isang tubo upang paikutin ang isang generator. Tunay na kamangha-mangha kung paano natin magagamit ang kapangyarihan ng karagatan